Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito na po yung sinasabi natin tungkol dun sa pagkikita o yung pagdalaw ni Madam Sara Duterte, ni BP Sara sa Naga at nagkaroon sila ng casual meeting ni former Vice President Leni Robredo. So, may isang political analyst na binigyan ng ibang kahulugan yung pagkikita ng dalawang vice president. So, yung former vice president at yung current vice president. So, nagkita. Since alam naman natin na si Leni Robredo ay number one kritiko ni Pangulong Duterte at hindi nila matanggap na kumbaga in-entertain ni former Vice President Leni Robredo si Sara Duterte sa kanyang lugar. So, hindi nila matanggap. So, binibigyan nila ng ibang kulay yung pagkikita ng dalawang Vice President. So, ito panoorin po natin. Kaya, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong statement ng isang political analyst tungkol dito sa pagkikita ni Madam Sara Duterte at ni Madam ni Madam Leni Robredo. So ito. Kung hindi yan tungkol sa politika, pwede naman mag-meeting. Lagi naman sila nagmi-meeting. Magkaibigan nga sila bago pa maging presidente si Digong eh. Imposibleng walang halong politika. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Ferdy Pasion kaugnay sa napabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Leni Robredo. Paliwanag ni Professor Pasion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda o posibleng pagtutulungan sa darating na halalan. Well, maaaring palabasin nila na hindi na popular si Bongbong, maraming pagkakamali sa liderato ni Bongbong at magkakaisa na, magbabalik na sa dilawan muli ang mga Duterte na kung saan naman sila talaga nanggaling at maaaring mag-field sila ng common candidates nila for next year's election and beyond. Hindi rin siya So doon pinalalabas niya na dating dilawan daw itong mga Duterte, particular si Pangulong Duterte. Ngayon, sinasabi niya kasi rito na purely political yung pagpunta yung pagkikita ng dalawa. So hindi niya muna tinitingnan ano ba yung purpose o ano ba yung event, bakit nandun si BP Sara. Siyempre, Peña Francia, fiesta yun. So, festival yun. So, big event yun sa Naga. So, since inimbitahan si BP Sara ng kanyang kaibigan, siyempre, nakakahiya naman kung meron ka namang, halimbawa, free time para pumunta o umattend sa ganong klaseng event. Why not? So, nangyari lang siguro yung kaibigan niyang nag-invite, common friend din ni Robredo, sinet lang yung meeting. So, siguro, alam naman nila na wala namang masamang tinapay pareha sa dalawa. And side na rin naman yun ang pagbibigay ng respeto. Dahil nga syempre, kumbaga, wala naman na silang dapat pagtalunan dahil wala naman sa politika si Robredo dahil wala naman siyang hawak na posisyon. At nire-respeto naman ni Robredo bilang Vice President si Sara Duterte. So, wala namang sigurong nakikita si Robredo. At wala rin namang masama kung tinanggap niya yung pagkikita ng dalawa. Sabi nga niya, di ba, biglaan lang din yun. Di nga man lang daw niya napagmerienda si Sara Duterte. So, unplanned. Hindi talaga, kumbaga walang plano na magkikita yung dalawa. Siguro, pwede rin natin sabihin na sinadya ni Sara Duterte yung pagpunta dun sa Naga para siguro inisin yung mga kapartido, yung mga kapanalig na mga, alam niyo yun, tulad nila Trillanes, yung mga dilawang, alam niyo, solid na dilawan talaga na ayaw ng mahaluan ng Duterte yung kanilang grupo o ng kanilang partido. Kasi hindi naman yun yung style ng mga Duterte. Sa kanila kasi, politika at politika lang naman, wala namang, wala namang
kinalaman yun sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. So, yung politika, talagang lumalabas lang yan during election period, campaign period. Pero after naman nun, pwede naman magtulungan yung dalawang partido. Depende kung ano yung kanilang purpose sa pagtutulungan. Kasi imposible naman na magkaiba sila ng paniniwala na kailangan tulungang umunlad yung Pilipinas. So, siyempre, wala naman sa kanila dyan yung ayaw makitang umuunlad yung Pilipinas. So, posibleng ganun din yung nasa isip ng dalawa. Kaya nagkaroon sila ng mutual, sabihin natin ng casual na meeting. So, doon naman sa casual meeting na yun, since hindi naman nagdetalye parehas silang dalawa, so pwede nagkamustahan lang, nagkakwentuhan. Sabi nga nitong professor na dati naman magkaibigan yung dalawa. So, posibleng, nagkakwentuhan lang ng girls talk, mga ganyan, mga experiences nila bilang vice president. Siguro hindi nila napag-usapan kung ano yung mga, kung ano man yung, kumbaga nakalabas yung politika doon sa usapan nila. Na yun naman yung pinakikita nitong mga nagbibigay ng komentong kaya daw nagkita yung dalawa dahil politika daw. So, bagay, opinion nila yon bilang mga political analyst. Siyempre, nakapokus sila dun sa galawan ng politika na which is talagang nangyayari naman na yung iba talagang gamitan yung nangyayari which is parang totoo nga naman talagang minsan gamitan lang din naman yan. Meron naman talaga naka-stick kung ano yung ipinaglalaban nila. So, dito lang kasi pinapakita lang dito na talagang kapag yung leaning nila nandun sa isang side lang at ayaw nila dun sa isang halimbawa tulad yung nangyari dito dahil ayaw nila kay Sara Duterte at ang leaning nila nandito kay Leni Robredo, pinalalabas sila rito na gumagawa ng move itong si Sara Duterte para palakasin yung puwersa niya. So, tandaan nyo, galing si Sara Duterte sa unit team. So, pwede niyang, kaya siguro pala na yun ang iniisip nila kasi galing sa unit team itong si Sara Duterte. Baka ina-apply niya yung kung ano man yung ginawa ni Bongbong Marcos doon sa unit team. Yun ngayon yung ginagawa ni Sara Duterte, pwedeng ganun yung nasa isip nila. Kaya sinasabi nila na may halong politika yung pagkikita ng dalawa. Siyempre, yung politika naman, more on addition kesa sa subtraction. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ano man yung makuha mong boto galing dito sa kausap mo, is malaking bagay yun. Hindi naman yung, kumbaga, siyempre, kesa naman mabawasan ka dahil inaway mo tong partido na to, mas gusto mo ng, alam mo magkaroon kayo ng magandang pakikitungo. At least nakakuha ka pa rin ng addition, di ba, ng boto. So, hindi mawawala yung politika. Pero, sana mas tingnan natin dito, ano ba yung purpose? Bakit nandun si Sara Duterte? At pinapakita rito yung respeto na hindi nawawala dito sa dalawang taon na to na pares nilang inoffer sa dalawa. So, tinanggap ni Leni Robredo yung pagpunta ni Sara Duterte. At si Sara Duterte naman, nagbigay din ng courtesy dahil nga former Vice President. So, binigay din niya. Yung dapat na ibigay dito sa dating Vice President natin. Naniniwala na walang plano si VP Sara na tumakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Malinaw aniya na lahat ng kilos at mga salita ng vice-presidente ay nagpapakita na may interes siya sa posisyon. Gaya na lang ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa una ay hindi aniya tatakbo, ngunit kalaunan ay tumakbo rin. Naniniwala rin si Professor Pasion na ang pagbisita pa ng ibang politiko sa dating vice-presidente ay posibleng paghingi ng tulong para sa eleksyon. Well, tandaan natin na may puwersa pa rin ng Liberal Party. No? Napakatagal ng partido niyan. No? Panahon pa ni Quirino, no? President Quirino at ni President Rojas. So may puwersa pa rin at sa pamumuno ni Edsel Lagman, malakas pa rin ang Liberal Party. Siyempre, lahat ng partido. So sa kanya, malakas pa rin daw ang Liberal Party pero
base na rin doon sa mga miyembro mismo ng Liberal Party, lalo na kay De Lima, na aminado na humina na yung partido nila. Pero itong si Professor Passion, naniniwala pa na malakas pa rin yung Liberal Party. Oo, ang totoo lang dyan, meron pa rin puwersa kahit paano yung Liberal Party na pwede ring magamit ni Sara Duterte dun sa kanyang political kung ano man yung gusto niyang tahakin. Ngayon, doon sa sinasabi niya na na tatakbo bilang presidente si Sara Duterte, malaki yung posibilidad. Well, wala naman tayong pwedeng i-question yun dahil siya yung vice president eh. So ano pa bang aasahan mo si isang vice presidente na may plano sa politika? Siyempre, susunod yung presidente. Alam nga naman na from vice president, bababa ka na kagad na senador. So, pinakaano pa rin talaga presidente. So, at saka hindi pa rin naman natin mako-confirm yan hanggang ngayon. Hanggat hindi yan nagpapile ng certificate of candidacy, hindi natin pwedeng i-assume na ito tatakbong presidente or kung anong posisyon. Tulad ng nakarang election, di ba? Maraming nag-assume na si Sara Duterte tatakbong presidente. Pero ang nangyari, tumakbong vice presidente. So, hindi pa natin may kukonfirm hanggat hindi pa yan nagpapile ng kanilang certificate of candidacy. So, 2028 pa yung pinaka election para sa presidente. So, maghihintay pa tayo ng 3 taon kung si Sara Duterte tatakbong presidente. So, may mga pronouncements siya na kumbaga hindi pa siya sure. Pero siyempre, sa lahat ng supporter at mga hindi supporter, ina-assume na si Sara Duterte yung tatakbong presidente para sa 2028. Yan yung pinakasigurado. Unlike dun sa ibang mga nagpaplano yung may ingi pa lang yung pangalan, tulad nila Rapi Tulfo. So, hindi pa sigurado yun. 50-50 talaga yun. Pero yung sigurado natin na malaki na yung posibilidad at napakalit na lang ng porsyento na hindi tatakbo, si Sara Duterte na yun dahil siyempre vice president. So, dito, pinapakita lang talaga na politika yung ipapahid nilang rason kung bakit nandoon sa Naga si Vice President Sara Duterte, yung pagkikita ng dalawang vice presidente. So, depende na po sa atin yan kung ano yung magiging pananaw po ninyo. So, sa akin, ang nakikita ko doon, nagbigay ng respeto si VP Sara, same thing sa ginawa ni Leni Robredo. So, walang masamang tinapay pagdating sa politika. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.